Hi guys! Welcome back to my channel. It's me again, John Paul, and it's my lunchtime. Ang oras na po is 2 AM. Kakatapos ko lang mag-phone time. And in this video mga palangga, ayaw muna magkwentuhan ulit about kung ano nga ba yung mga nag-experience ko from the previous travel when we went to Thailand. Di pa rin ako makaget over na. So tara, kwentuhan tayo. Dito tayo sa may Ayan, para medyo malinaw-linaw. Medyo malabo-labo na doon. Yan. So, as I shared nga mga palangga from the previous vlog natin na that was my first time to travel out of the country. At alam nyo ba guys na isa yun sa mga pangarap ko na maranasan man lang makapunta ng ibang bansa. Kaya I'm so very happy and thankful talaga na ayun, one of my dreams come true. At bago pa tayo mag-emotional mga palangga, so in this video, share ko nga sa inyo kung ano nga ba yung mga nag-experiences ko as a Filipino traveling for the first time in the country of Thailand. At para ma-elaborate ko siya mga palangga at masugot ko yung question na ito, so share ko sa inyo mga palangga kung ano nga ba yung mga nakikita kong similarities and differences between the Thailand country sa ating bansa. Pero disclaimer lang po lahat ng mga share ko sa inyo is based sa opinion ko, based sa mga naging experiences ko nung nag-travel kami sa Thailand. So, huwag nyo kayo babasa kapag may mga gusto kayong i-share, any objections or any clarifications or may gusto din kayong i-share mga palangga. So, comment nyo na lang sa comment section box. And the number one yan natin mga palangga is the food. So, isa sa mga nagpa-excite sa akin to travel to Thailand is yung food. Kasi madami akong naririnig, madami akong napapanood ng mga vlogs na masarap din yung mga food sa Thailand. Which is, based sa experience ko mga palangga, masarap naman talaga. So, hindi ko makakaila mga palangga na madami talaga masasarap na pagkain sa Thailand. At saka pagdating mga palangga sa mga menu nila, yung mga pagkain nila, talagang hindi nila tinitipid sa ingredients. Talagang bongga na bongga talaga yung kanilang mga ingredients. Ingredients pa lang talagang, alam mo yun, ang dami ng effort, ang daming ingredients. Like sa atin, hindi natin mapagkakailan na magic sarap lang, okay na yan. Basta nandun yung mga basic ingredients, okay na yan. Pero pagdating talaga sa Thailand, nung ko nakita yung mga food nila, talagang bongga na bongga talaga sa kanila sa ingredients. Yun nga lang, ang hihilig nila mga palangga sa maanghang. Sabi nga ng tour guide namin na hindi daw magiging mas masarap pa yung pagkain sa kanila kung hindi siya maanghang. Kaya naman kung hilig mo talagang kumain ng mga maanghang, mahilig ka sa maanghang, mga spicy food. So, possible na magugustuhan mo yung mga Thai foods kasi mahilig na sila sa maanghang. Pero katulad ko, hindi ako masyado mahilig sa maanghang. Gusto ko yung mga sweet, tsaka mga salty foods. So, pero it's up naman to yung mga palangga kung magugustuhan nyo ba talaga yung food. Kaya it's a good experience then to try the food sa Thailand. And the second one is temperature. For me mga palangga, almost the same lang tayo ng temperature pagdating sa Thailand, which is excessive heat. So I guess pagdating natin doon, hindi naman tayo maninibago pagdating sa weather, sa temperature. Kasi parehas lang tayo ng temperature. Parehas lang tayo na mainit o di kaya humid kasi we're the same tropical country naman. Yung sa mga tours ka namin mga palangga, lagi talagang tumatagaktak yung pawis ko doon. Ramdam na ramdam ko yung humidity. Lalo na yung pumunta kami ng Ayutthaya guys. Talagang sobrang init. Alam mo yun, ramdam na ramdam mo yung init ng araw. Napapaisip pa nga ako na ba't parang mas mainit pa siguro dito sa Thailand compare sa Pilipinas. Pero almost the same lang naman siya mga palangga. Siguro na pumunta kami noon is summer that time, month ng March. Kaya talagang sobrang sakit ng sikat ng araw, at saka yung humidity, ramdam na ramdam mo talaga. So, kung magta-travel kayo mga palangga sa Thailand at kung magtutour kayo, so much better na lagi kayo magbaon ng panyo, ng pamaypay, o di kaya e-fan, yung rechargeable fan. Tapos, tubig. So, kailangan dapat lagi uminom na madaming tubig para hindi tayo ma-dehydrate. At pangatlo is pera, money or price. Madami nagsasabi guys na mura daw sa Thailand. Pero for me based sa judgment ko almost the same lang naman nung price nila or price natin dito sa Pilipinas. And siguro nasasabi nila yun mga palangga kasi nga hindi nila kino-convert yung amount ng Thai into peso. And as of now mga palangga, nasa 1.60 na nga siya 1 peso and 60 centavos ng isang Thai baht. So let's say bumili tayo ng nakakita tayo ng damit na nagkakalaga lang siya ng 140 tapos or 150 Thai baht. Tapos inisip natin, ay mura siya kasi 150 lang siya. Pero kapag iano naman siya, i-convert mo naman siya sa peso, kung nasa 1.60 na siya ngayon, so mga nasa around 240 pesos, 'di ba? So,
So, medyo almost same price lang din naman pag pupunta ka naman ng Divisoria or bibili ka ng mga local brands natin dito, 'di ba? Same price, almost same price lang din naman siya. At para sa akin mga palangga, feel ko the reason kung bakit mahal sa atin kasi nga tinatangkilik natin yung mga branded na mga damit. Kaya pagpunta natin ng ibang bansa, although made from local na yun, made from Thailand, sa locals nila. So, nag-offer na sila ng ganong price. Kaya feel natin na mura. Pero pagdating natin dito sa Pilipinas, 'di ba, most of the time na tiyatangkilik natin yung mga branded na damit unlike sa mga gawang local. Kaya medyo may kamahalan na pagdating sa atin. Pero kung ako tatanungin mga palangga, nararamdaman ko mas mura pa rin sa Pilipinas compare sa Thailand. Hindi naman talaga mura-mura pero konting agwat pero mas may mura siya ng konti ang mga products natin dito sa Philippines compared sa Thailand pagdating sa mga local brands so mas mura pa rin sa atin. And special sa mga food, doon ako medyo na-excite kasi nga mura lang yung mga pagkain doon, madami akong makakain ng kung ano, mga street foods, ganun. Pero kung check ko yung mga presyuhan mga palangga nung mga price ng foods nila, yung mga local foods nila dito sa local foods natin, parang I feel na mas mura pa rin sa Pilipinas. Not sure. Kasi nung bumili kami sa sa floating market ng buko juice mga palangga, nasa 80 Thai baht yun. So kung i-multiply mo yun, nasa 128 pesos, 'di ba? Isang buko lang yun. Kapag pumunta tayo sa mga locals natin, bibili lang tayo ng buko juice. Mura lang, 'di ba? Hindi pa aabutin ng 128 pesos. So, for me, mas mura yung mga local products natin compared sa Thailand. And number 4, culture and modernization. I think ito sa yung pinaka-strength talaga ni Thailand. Yung tipong pagpunta mo ng Thailand, may-feel mo na agad yung mga structures nila, ang dami nila mga temples. Yung tipong kahit wala na masyado mag-explain sa'yo, pero nakikita mo na agad, ma-feel mo na agad yung culture nila. And unlike sa atin, hindi mo na masyadong ma-feel yung culture sa atin kasi sari-sari na siya. So, unlike pagdating mo sa Thailand, makikita mo agad yung mga structure nila, ramdaman na agad kung ano yung meron sa kanila. Pero sa atin, sari-sari na siya, kaya ayun, hindi na masyado natin na-feel yung culture dito sa Pilipinas. Maybe sa mga provinces, pero pagdating dito sa Manila, so parang hindi na masyado. And another one na nagustuhan ko din kay Thailand mga palangga is sobrang linis nila, lalo na sa Bangkok. So ang linis ng kanilang mga lugar, ganon. So maybe dahil tourist spot siya, kaya lagi nilang na-maintain na malinis. Pero ayun, kung pagdating sa kalinisan, parang feel ko mas malinis sa Thailand, sa Bangkok, compare sa Manila. And number 5, language. So, ito yung isang pinaka-struggle ko talaga mga palangga nung nag-travel kami sa Thailand. Naalala ko na nag-book kami ng Grab from Platinum Shopping Mall to Jod Fairs. So, yung driver na nakakausap namin sa phone, kasi nga tinawagan na kami sa phone, hinahanap kami. So, ini-explain ko siya mga palangga, syempre English kasi hindi naman tayo marunong mag-Thai. So, ini-explain ko sa kanya mga palangga kung nasaan kami. Pero hirap na hirap siya kaming intindihin. So, sobrang natagalan talaga kami sa paghahanap. Naghahanapan lang kami doon. Kung nasaan niya baka mahahanap o makikita. And for me, since hindi naman natin mother tongue yung English, so naiintindihan ko din mga palangga na merong barrier pagdating sa pagsaseta ng English. So, naiintindihan ko naman yung part nila. Kaya, one thing na natutunan ko dun mga palangga is i-clear lang natin yung English. Lalo na kapag mag-travel kayo sa Thailand, tapos makikipag-usap kayo sa mga locals. So, wag niyo masyadong i-expect na talaga sila yung parang very fluent pagdating sa English. So, intindihan natin na hindi nila yun mother tongue. So, i-clear na natin yung English natin guys. So, for example, kapag maghahanap ka ng CR, so instead na tatanungin mo na where is the bathroom, so sabihin mo lang toilet, ganun. Yung mga simple words lang na madali nila mag-gets, madali nila maintindihan. And another tips din mga palangga, gamit din kayo ng Google Translate kapag may gusto kayong i-translate, nahihirapan talaga kayo. So, translate nyo lang sa Google from English into Thai, tapos babasin nyo lang sa kanila. So, effective din siya mga palangga para mag-gets nila at maintindihan nila talaga kayo ng kung ano talaga yung gusto nyo sabihin. At yung iba naman sa kanila mga palangga is may marunong din naman mag-English. Pero for me, based sa opinion ko, mas fluent pa rin tayo mag-English compare sa mga Thai. So, I think medyo magkakaroon tayo ng struggle, pero kaya rin naman natin siya kasi maintindihan naman natin na hindi yun yung kanilang mother tongue, just like with us. And number 6 natin is safety and transportation. So, pagdating naman sa safety mga palangga, I guess parehas lang naman tayo from Thailand and the Philippines. Yung iba nga nakakaya
kakayanan nila mag-travel alone doon sa Thailand, nagagawa nila yun. So, ibig sabihin, safe naman talaga pagdating sa Thailand. Yun nga lang, din natin makakailan na may mga masasamang tao pa rin naman talaga. Hindi lang naman sa Thailand, kahit saan namang lugar, may pa rin naman mga masasamang tao. Kaya dapat maging, lang tayo, maging maingat, maging vigilant sa mga nakakasalumuhan natin pagdating doon. And especially guys, pagdating sa Thailand, madami rin mga tourist spot doon. So, madami akong narinig na may mga tourist na nai-scam sila. Pero sabi nga, wala namang may scam kung hindi ka magpapascam. So, kailangan dapat maging vigilant pa rin tayo at saka maging careful tayo lagi. At sa transportation naman mga palangga, okay na okay sa Thailand mga palangga. Parang feel ko hindi ka maliligaw doon. So, madami sila mga transportation options na pwede nyong magamit. Example is yung train. So, pwede kayong sumakay ng tren. Hindi pa namin siya na-experience mga palangga na nag-travel kami doon kasi meron kaming travel agency. So, hatid sundo kami kapag nagtutour kami. So, hindi namin siya na-try. Maybe next time kapag magta-travel ulit kami sa Thailand, magdi-DIY na kami. So, tatry namin yung train station nila. So, yun, pwede nyo guys yun i-try. Yung tuk-tuk nila parang katulad sa atin na mukhang parang tricycle, ganon. Pero mukha siyang e-bike. Gets niyo ba? Ganun. So, pwede kayong ng tuk-tuk. Pero maging maingat pa rin kayo mga palangga. Lalo na yung mga tuk-tuk na nag-offer ng mga tours. So, sabi sa amin ng tour guide namin is maging maingat pa rin daw sa mga nag-offer ng mga tours. Or extra tours galing sa mga tuk-tuk. Pero yun, pwede nyo yung try mga palangga. Ang lagi namin natatry doon, na nakapag pupunta kami sa job fair, sa mga market or night market paggabi, is yung Grab or Bolt. So, yung Grab mga palangga, katulad sa atin, may Grab tayo dito sa Pilipinas. So, pagdating namin doon, automatic na siya nag-update mga palangga kung ano yung meron doon sa location na yon. So, pwede kayo mag-book ng Grab o di kaya ng Bolt. Yung Bolt mga palangga, B-O-L-T. So, nag-work lang siya mga palangga doon sa Thailand. Hindi siya nag-work dito sa Pilipinas. So, download ko yung app na yun doon. Medyo mura siya mga palangga compare sa Grab. Yun nga lang, medyo matagal makahanap ng driver dun sa Bolt. Unlike sa Grab, mabilis na lang talaga makahanap ng driver. So, yun, consider nyo yun mga palangga as your transportation. And ang last natin is the people. So, kung may masamang tao, mas marami pa rin mas mabubuting tao mga palangga. At sa Thailand, feel ko, nararamdaman ko naman na mababait yung mga tao doon. Friendly sila. Although, nagkakaroon na ng barrier kasi pagdating sa communication. Kasi hindi naman nila mother tongue yung English. So, nahihirapan sila masyado maipag-communicate sa English. So, siguro yun yung mga reason kung bakit hindi sila masyado makwento, ganun. Pero for me, nararamdaman ko na mababait sila, friendly sila. Kung siguro kung marunong nga lang talaga tayo mag-Thailand, so why not, diba? Nakakapagkwentuhan, nakakapag-joke kami sa kanila. So, ayun, nararamdaman ko talagang mababait naman sila. So, lahat naman ng tao mga palangga, karamihan naman, madami naman mabubuting tao. So, yun yung gusto kong sabihin. So, sa Thailand naman, madami ring mabubuting tao. Kaya naman kapag kakausap kayo ng locals dun mga palangga, mafe-feel nyo na parang seryoso sila kapag kakausapin nila kayo. Kaya parang feel mo baka galit sila. So, hindi mga palangga. The reason lang that kasi is yung barrier pagdating sa language kasi hindi naman nila yun mother tongue. So, medyo nahirapan sila may pag-communicate. Pero mababait sila guys. Polite sila, hospitable, tsaka friendly. So, for me mga palangga, sa mga nagbabalak na mag-travel sa Thailand, I think it's best siya sa mga first-timer to travel out of the country. Hindi lang dahil visa-free siya, but pagdating mo doon mga palangga, hindi ka masyado maninibago. Yung parang almost same lang sa atin pagdating sa weather. Sa time naman, ahead lang tayo doon ng 1 hour, pero almost same lang naman tayo. And then, another one is pagdating sa mga tourist spot, dami mga tourist spot doon. Kaya naman sa mga mahilig kumain, mahilig mag-shopping. So, I think that Thailand is the best country for you na pwede nyong matry. So, I guess that's it. I hope nagka-idea kayo mga palangga, especially if you are planning to travel to Thailand for the first time. So, I hope na nagka-idea kayo mga palangga what to expect. And if you do, please give this video a thumbs up para naman ma-recommend ni YouTube algorithm sa iba nating mga palangga. And also, please subscribe na din mga palangga for my channel. Support me for my channel for more videos from me. Mag-upload ako ng iba pa mga travel vlogs very soon. And lagi kong paalala, always be kind to yourself and to others. Thank you so much guys for watching this vlog. Ang oras na po is magti 3 AM na. So babalik na ulit ako sa aking work. Kasi ang work ko is from 10 PM to 7 AM. And the good thing is work from home naman ako, kaya nakakapag-vlog pa ako this time. Naisingit ko pa yung vlog ko for my lunchtime. Anyways, ma-over lunch na ako guys. Thank you so much sa pagsama sa video na ito. Until next time, bye!